Hi, I'm Pads. I'm RM. I'm C8. I'm Renz, and this is the Coffee Break Podcast, your Saturday night habit. This is the Coffee Break Podcast. Kailan kaya natin mapo-perfect ang intro natin? Just today. Yan. So guys, nung huling coffee break natin, pinag-usapan natin yung mga trabaho natin. Business, yung professional track natin sa buhay. Ngayon, parang magandang pag-usapan natin sa coffee break na ito ay yung choices. Paano natin Isisingit ako. sisimulan? Good news nga pala, wala pa akong memo. Congratulations! Wala ka pang memo. Para sa mga hindi makarelate, panoorin nyo yung last episode natin. Yes. So para sa episode 4, simulan natin sa what are your childhood dreams? Ano yun yung... Nung bata ka talaga, yung Yung tipong pag tinanong ka, anong gusto mong maging? Ako, gusto ko, hayahay. Totoo. Nung bata ka, Yun ang sinabi. Hindi ako. Ako, kapwa. Para laging hayahay. Balik pala ako. Sorry. Yun Hindi, pala ako, elementary mo. yung sa akin, yung lagi kong sinasagot. Kasi lagi naman yan sa, sa elementary days, di ba? Laging tinatanong sa akin, lagi kong sinasagot pala ay scientist. Kasi actually, nung bata ako, si Gray, Same kayo ni Gray. gusto ko maging scientist noon. Kung ba gusto kong explore yung mga ganito, ganyan. Ganda kasi, halimbawa, yung sa solar system, yan. Diyan ako mga interested. Kaya gusto ko nung bata ako maging scientist. Tsaka interested talaga ako sa science. Magaling ako sa biology nung high school. Sa What physics. is mitochondria? I cannot comprehend the current situation. Can you please adjust the Ikaw, moment? Pats. Anong Ako, ano? childhood dream mo? Hindi nyo naranasan yung sa childhood na ano, yung, ano ba, every age, nag-iiba yung ano. Ala, ang sagutin mo muna yung childhood dream. Dadating tayo dun sa ibang Ako kasi, Bakit ka? kumaga para sa akin, iba-iba. Iba-iba yung Yung first Yung siguro, first ah. muna. Sige, first. dream. first ko ay engineer. Ay, engineer. Wow, yun na talaga yung sagot mo. Yun na. Hindi First, ko pa alam yun. Ikaw. first, Ang first sagot ko yun. Mukha mo na sagot, doktor. Ako din. teacher. Umabot sa point na kapag ka preschool, tinatanong, parang magko-costume Oo. kung ano yung gusto mong maging paglaki. Parang Ang costume. costume pa ibang doktor. Mas specific pa nga yung akin eh. Civil engineer. Wow. At a very young Hindi. age, civil engineer. Promise, cross my heart. Alright. Hello, Ma'am Diba? June. Influence. Ay, may reference. Wala tayong laban. Ayun. So, syempre, eventually, sabi nga ni Pads kanina, as we grow older, magpapalit at magpapalit yun. Kasi yun yung unang mindset mo, kung anong gusto mong maging nung bata ka. Ano yung naiisip mo na paglaki ko, ganun ako. Tapos, nung naging teenager na tayo, so, nakalampas na tayo sa elementary, pag tinanong na tayo kung anong gusto nating maging, ano nang sagot natin? Ang iba na sagot ko doon, kumaga, ano, hirap eh. Ako gusto kong maging lawyer. Wow. Nung nag-high school na ako, gusto kong maging lawyer. So, naisip mo mag-take ng ano, yun ang gagawin mo sa college? Oo, yun talaga. Ang first plan ko talaga. Pagpasok ko ng high school, ang ina-aim ko talaga ay mag-pol-sci or mag-law college. Ako kasi mahilig ako mag-drawing. Tapos mahilig ako mag-drawing ng bahay. So, inisip ko, gusto kong magplano. Kaya naisip ko, pag nag-college ako, gusto ko Planner. drawer. Ay, kaganda damit siya. Sabi ko, gusto kong mag-architecture. Ayan, yun talaga yung first Architecture choice. pala tawag doon. Kasi nung high school, may idea na tayo dito sa mga college. Di ba may nagpupunta mga college, tapos susulat mo yung first choice, second choice, lagi yung number 1 na sinusulat, architecture talaga. Ako, teacher. From scientist to teacher. Oo. Hindi, kasi na-inspire ako dun sa naging teacher ko ng first year high school. Kumbaga, kasi nagsimula yung parang choices ko ay, syempre, nung latter part na ng high school days. Syempre, parang sarap pala maging teacher, no? Kasi, iba yung turing niya sa estudyante niya. Hindi siya yung teacher na parang na mahigpit. Sa chill vibes lang siya. Okay siya. Tapos parang kilala mo. Kasi same school lang naman kami.
Siya yung kumbaga yung naging inspirasyon ko. Hindi naman pala maging teacher. Hindi naman sa ganun. Sarap, masaya. Yun lang, teacher. Ako naisip ko na, nung nag-take ako ng NCAI, yung NCAE, doon pala na parang gusto mag-engineer. Pero walang specific, like nung... Hindi na civil. hindi na civil. Parang gusto ko mag-engineer. Kasi parang nawala sa isip ko na kapag engineer na, may branches pa pala yan, tapos naka-divide yung trabaho, diba? Yung mga ganun. Yun, doon ko naisip engineer, pero hindi totoo yung NCAI. joke lang. Ay, naalala ko kaya pala, gusto ko architecture din. Kasi naisip ko, parang gusto nila mag-engineer ako. Naisip ko, ate ko engineer na, kuya ko engineer na, parang gusto ko iba naman. Tsaka nakikita ko kasi yung hirap nila. Kaya ganun. Hindi ko na-realize, ang hirap din pala. So yun lang, na-share ko lang. Alam So, nila. yan, may electric Is- fan. Sa totoo lang guys, is pogi tis, ganda kami dito, no? Kasi, pag nag-electric pan kami, Sabi na, puro, Remy. ganun yung maririnig nyo. Sabi na rin kay Sweet. Kalimutan natin pati. Kaya pala natipid Kanina ba? Kasi nung nagsasalita na si Ren, sabi ko, ay, may electric fan. Kasi nagkaroon yung buko, ay, may electric fan. So this is Pads! Hindi inawat. Ay, sorry. Buong yun, blooper. Ayun. Di, nung bata tayo, ganun yung Hindi, pangarap teka lang. natin. Malinaw naman sa inyo, di ba? Malinaw naman. Sige, muna, mahaba na eh. Nag-iba tayo ng dreams, ng goals, nung naging teenager na tayo, bago tayo mag-college. Hmm. Nung college tayo, anong tinake natin na courses? Ako, first kong tinake. Sige, isa-isahin natin. First kong tinake, Explain mo muna kung bakit first. Marami po ako college na pinuntahan. Kung Marami ko susumahin, school. pwede na po siyang mag-doctorate na po yan. Hindi, joke. Pero hindi naman natapos lahat yun. Kumbaga may certain term, tapos lipat, ganun. Kasi may dahilan. First kong kinuha ay civil engineer. Ooh! Sumunod ay accountancy, sumunod ay entrep, tapos comsci, tapos yun, graduate ako. Congrats to me, business ad. Ako naman, nung college, ako ay AB Communication. Yun na sige. Yun na talaga. Ang tino para hindi- sa akin. Hindi yun ang first choice ko kasi gusto kong mag-abogado. Mm. So, ang first choice ko talaga is, inline naman sa, sa law. Ba't yun ang tinake mo? Kasi, kapag may mga courses kasi na sinasabi na pre-law, ganyan, pre-med. So, isa sa courses ng pre-law ay com. Sa akin din. Okay. Hindi, ako naman, ang first course ko ay, nakatatlo nga pala ako. Hindi, ang una kong course Parang yata yung dalawa. Ang una kong course ay BS Maritime. Maritime. Yan. Kasi, choice yun na airpat. Choice niya yun eh. Pero kung ako noon, nag-exam din naman ako sa ibang school. Nag-exam ako sa Pamantasan ng Maynila. Yun, nag-exam ako doon. Kung di ako natuloy sa Marine, doon ako sa engineering. Engineering yun. Kasi yun talaga yun yung naging trip ko naman pagdating nung nasa college ng engineering. Pero hindi ko alam kung anong engineering yung kukunin ko nun. So, gusto ko lang engineering. Word na engineer. Yun lang yung gusto ko nun. Tapos yun, BS BS Marine. Kasi choice niya. Wala naman ako nagawa. Wala siya babayad ako papasok No, choice tayo. Pero okay lang. That time, affected pa ng parents mo. Siyempre. Ako din. Yung mga college days mo naman, hindi naman sa pakikialaman ka pa na yung mga choices. Lalo mo. pag medyo bata-bata pa. Tapos ako nga kaya din ako hindi pala. Yung choice ko pala civil engineer. Tapos supportan daw nila ako. Tapos hindi ako tumula. Okay. Okay. Tapos yung last mo. Tapos yung last ko, second muna, yung natapos ko, yung, Business Information Management. Na mixture naman siya ng business at saka information parang IT, ganon. Yun yung natapos ko. Tapos nag-try ulit ako, gusto ko pa na isa pa, BSBA, kaso hindi natapos. Pero okay lang. Okay. Graduate pa rin naman ako.
Ako naman ang first ko naman ay architecture. Ay, drawer. Drawer ka. Alam mo kung bakit? Sige, share Gusto ko. nga kasi niya maging drawer. Gusto ko maging drawer. Sketcherist. Kasi, tinay ko nga architecture. Kusay ako. Batangas ako niyan. Tapos kasi doon ang sa BSU sa architecture sa Alangilan siya. Tapos, pagdating ko doon, klase na, ganyan-ganyan. Ngayon yung mga klase ko, naglalabas sila ng kanilang mga sketch. Ay, grabe yung mga sketch nila. Parang hindi pang estudyante. As in, pro talaga. Sabi ko, shit, ganito pala yung mga nagtitake ng architecture. Pero sige, go lang ako. Guys, Masama tunay, nga pala nandito ang na loob ako. ko doon. May masama. Sige, kwento mo. Sige na. Nalala niyo yung sama na May nasama. Nandun ako tinake ko na. Tapos go lang. May kasama ko nun na kaklase ko ng high school. Taga dito din sa Lipa. Di kami magkasama, ganan. Siya magaling din. As in, nagpo-portrait siya, binabayaran siya. Nagpapaportrait na talaga sa kanya. Ako wala naman akong ganun. Naalala ko na kung bakit. Huwag mo akong hawakan. Naalala ko bakit. Tapos yun, di nakatapos ako ng first. Dumating yung times na napupuri ako ng prof ko. Kasi meron kami doon activity na kuha kayo ng papel. Gasumutin nyo. Lagay nyo sa table. Sketch nyo yan. Ito-drawing namin yung gasumot na papel. Doon ako napuri. Ay, oh my God, parang may pag-asa pa ako. Ganun. Tapos nung talagang dumating na ako ng second year, hindi pa nangangalahati yung first sem. Ay, grabe, napapunta ako sa section 1. Sa section 1, grabe sila. Grabe sila. Gano'n sila ka-grabe. Grabe maman. As in talaga, doon ako na-down. Tapos wala na yung yung kakilala ko, wala na yung friends ko, hindi ko na sila kaklase. Tapos na-realize ko kung gano'n sila kagaling. Sabi ko, wala pa ako sa kalingkingan ng mga to, paano na ako? Parang hindi ko rin na-absorb yung mga pinag-aaralan namin. Sorry, nasa utak ko, 5 gig lang. Ay, hindi mo na rin na, kaya natin to, push. Hindi. Kasi nung time nga na yun, introvert ako. Sa bagay, mo man yung, extra stress lang naman ang kailangan. Okay, ganun naman. Basta may tres, goods na. Kahit alam ko na kaya ko parang hindi ko kaya pala. May tanong ako, maiba lang. Nung first year ka, the first day of school, naglabasan ba sila nung yung parang ganun, parang libro na may ganun sila, clear book. iba. Ano? Yung isang libro, tapos puro Crayola, puro pencil. Yung pang elementary. May sumasin. Ako, ballpen lang sa Kanila kumpleto. Tapos munggol pa. Hindi lang yung pencil. Tapos ako lang. Wala, grabe yung mga ganun, yung kanilang materials. Kanila Faber-Castell. Ay. Alam nila. Pinabas ka talaga. Pinabas. Hindi, lang. Sabihin mo na yung bago ko sabihin yung second. Masama ang loob ko. Dahil. Na-drawing nga siya, bra ko hindi. Ay, oo, kasi nagkatong nga, sa akin yan. Yung nung time na nakikita ko yung kanilang portraits, nag-try ako magawa ng portrait ko. Ang dinrawing ko noon ay si Abra. Yun, nagawa Hanggang ko. ngayon, Si pag Renzo nakik- siya. Hindi ko pa siya kilala noon. Hindi pa naman kami magkakilala. Hindi Hindi! pa kakilala tayo, hindi tayo noon. Close. Hindi, basta dinrawing ko sa Abra. Tapos yun nga yung first ko na tinake. Tapos naman, sa mga college, yung nagsusulat nga ng first choice, second choice, ang nilalagay ko naman ay psychology talaga. Same din kami nung best friend ko nung high school nun. So yun, para talaga ako sa psychology. Yun yung Huwag mong ibahin yung topic. Hindi na kasi nasundan yung portrait na yun. So yun, psychology ang aking nata. Hindi, nasundan naman. Oh, Kaso hint mas inuna mo lang yung, di ba, nag-portrait ka, may picture tayo. Hindi ko nga natapos yung atin. Di Kaya ko nga, katawan may lang. nasundan naman. Sabi mo kasi di nasundan. Natapos, tama, dito pa kami mag-aaway. Tapos kami nanonood lang nakagilid. Hindi, kasi yung Wait lang. pa lang kasi Klaro ko masama lang, ng loob ko. Klaro ko lang ha. Tapusin mo ako. Kayo yun na, hindi kami kasali ha. Kayo lang dalawa yan. Ay nga pala, mag-asawa nga pala kami ha. Sorry. Tama, hindi niya pa rin suot. Hindi na kasya eh. Yun. Yun nga, yung kaya bra kasi tapos, yung sa amin hindi natapos. So yun ang nakasama ng loob. Hanggang ngayon, pag nakikita yung picture ni Abra, susutukin eh. Pag uwi niya mamaya sa bahay, takusin ko na. Sinulugan. Sunugin ko talaga pag nakita ko pa. Hindi, joke lang. Okay, so moving on.
Pagkatapos ng college, Ay, meron pa pala nito. Nawala na. ano ba, mas gusto niyo mapag-usapan yung buhay mag-asawa? Hindi na. Pero yun ang mag-usapan natin. Hindi, okay lang. Yan. After college, ano yung path na tinake nyo? Ano yung profession na tinake nyo? Ako related siya sa course ko na related dun sa work ko last. Kasi, di ba maraming ako na-take na course. In between courses na yon nag-work din ako. Mostly sa real estate yon. Pag-graduate ko, habang nag-OJT ako, sa real estate din, nag-apply ako sa real estate din. Noon, habang nag-OJT, nagtatrabaho ako dun sa isang developer na under naman tong pinag-OJT-han ko. Yon. Doon. Pagka-graduate ko, hindi pa pala ako nakaka-graduate, nagtatrabaho na ako, sumasahod na ako. Yun, doon ako yun ang tinake ko, yung sa real estate na yun. Tsaka, that time, kumbaga parang, yung side ko na, yun ako yun yung magaling ako sa part na yun. Kumbaga, Doon siya nag-follow. yung dun sa work experiences ko, yun doon ako luminya. Pero, nung maisingit ko lang parang habang pagka-graduate ko ng colleges, naisip ko rin mag-pursue ng law, ganyan. Tapos, yun. Alam niyo, nag-MBA din ako, diba? Yun. Ako naman, yung first job nga na. First job. Isa din ako sa mga masaswerteng estudyante kasi yung OJT, during OJT, inawera na ng company. Yung, actually magtrabaho kami noon. Para ma-absorb. Ma-absorb. Binigyan din ako ng JO. Sige, magganto ka dito, digital marketing. Inline pa rin naman sa business. Real estate din. Tapos, ngayon naman, ang naging career path ko customer service. Ako naman, pagbe-business, simulat sa pool. Yun na talaga. Wala nang ibang... Kasi yun ang, bilang housewife, yun na yung pinaka-diskarte na, aangkop sa aking kagustuhan at sa schedule. Oo, kasi control mo yung time mo. Ikaw magdidikta sa sarili mo kung kailan ka magbabakasyon. Oo, ako ang boss ko. Wow, ako ang boss. Yes, ma'am. Ano po, ma'am? Trabaho tayo, ma'am. Uy, ma'am, gising! Ba tayo magkain? Ako naman, ganun din. Hindi pa ako nakaka-graduate. Ako ay na-hire na sa City Hall as JO. Job order din. Kaya nga lang, ang natapatan kong term ay ending term na kasi election. So, pumasok ako ng February. By May, election na. So, ano na rin yun? Ano matawag? Co-terminus. Yun, co-terminus din sa mayor, yung lahat ng job order position. So, nung natapos yung job order position, may panibagong hiring. Pero after pa ma-declare kung sinong sunod na mayor. Kaya medyo mahaba. Naghanap na ako ng ibang trabaho. Imbis na mag-wait. Tapos ang napuntahan ko ay dito nga sa inline sa events. So, 7 years na sa work. Ito palang pinakamahaba sa atin, no? Kaya hindi ko sasama yung college ko. And then dun sa official work ko yan, 7 years na ako dun sa handling events. Yan. At least may part pa rin doon sa communication, no? Kasi Inline naman siya talaga. Sa pa lang, pre-events pa lang, mga letters, lahat ng arrangements, lahat naman inline. Tsaka doon sa mga suppliers nyo, yung mga, sa mga lights, sounds. May nag-hire kayo or inyo na mismo? Merong mga venues na sa amin, merong venues na hindi, na kailangan mo ng auxiliary ang tawag. Yan, so, dahil nga mostly iba yung childhood dream natin, dun sa teenage dream natin, tapos iba yung pinursu natin ng college, iba yung path na pinuntahan natin after college. Ngayon naman, na nandito na tayo sa state na to, ano naman yung mga hopes and dreams nyo pa? Hopes, dreams, and aims nyo pa? Marami ako. Isa lang sa akin. Bahay, lupa, kotse. Ang dami isa lang, no? Isa lang. Isang damakmak. Nasa isang lugar pa lang. Hindi, bahay, kotse. Tapos magandang buhay ng mga anak. Yun lang. Yun naman eh. Kahit hindi mayaman, basta good sa araw-araw. Hindi kinakapos, yun lang. Hindi yung pag dukot mo ng wallet, wala akong makuha. Ayoko naman ganun. Ayoko nang mahirap naman yung... Gusto ko yumaman, pero hindi naman sa pamalastik. Pero ayoko sagad na yaman na.
Mm-mm. So lang yung Ano pa rin? pagdukot ko may makukuha ako. Settlement and stability. Mm-mm. Yun lang. Yun lang yung sa Ako akin. same, ganun din. Ako ewan ko kung matatawag na out of nowhere to. Pero iba kasi to sa mga simpleng iniisip. Ano kasi? Hindi ko ninanais. Kapag iisipin na ibang tao na parang gusto ko magpayaman. Pero ang gusto ko lang ay maging financially stable. Yon. Kumaga, I want businesses. Hindi lang isa. Gusto ko may ari-arian. Ewan ko kung tatawagin nila pagpapayaman yon, pero ang akin ay para makasurvive. Tamad kasi akong tao. Hi, ako po nga pala si Pads. Joke. Tamad Tamad ako. akong tao. Tamad akong tao, pero iba. Yon. Bale, tamad kasi ako. Ayoko na lang actually, binabala ko mag-retire ng age 40. Kaya naghahapit ako. Ngayon, sana sana matupad yun. Yun. Kaya, mas gusto ko, financially stable. Then, kung magkabahay man ako, kahit hindi ganun karaming bahay, sabihin natin isa or dalawa, okay na yon. Tapos, the rest puro paupahan. Uy, joke lang. Hindi joke yung totoo yun. Anong tawag dito? Yun, tipong kahit wala akong trabaho, may insurance ako, may mahuhugutan ako. Then, if may humingi sa akin, makapagbigay ako. Yun ang akin. Aims. Mm-mm. Ako naman, bukod doon, kasi syempre gusto ko din yan. Desisyon ko yun eh. Ikaw na lang dito, ganun. Siyempre. Hindi, joke lang. Bukod naman noon, gusto ko naman bilang may business, mapalugo ko yung business ko. Sa punto na ako na yung, as in, boss ng ibang tao, hindi ng sarili ko lang. Yan, ako na yung magiging supplier na ako, ganyan-ganyan. Tapos meron na akong, yes. Pero may oo. sabihin ako May sa'yo. ano yun? May tagasunod. May mga taga-sunod. May mga tagasunod. Hindi pala Pero ano yun, tinatawag ng, may nabasa ako, ewan ko anong book yata, kay Robert yata yun, na tatawagin lang daw business mo, na business, kapag meron ka na daw 100 plus na empleyado. Oo. Pero sa atin, kahit nag-start pa lang yun, business pa rin yan, kasi pinagpagura natin yan. Pero yun yung, kumaga, identification lang ng mga matataas na. Yun. Oh, yun. Kung yun pala yun, gusto ko yun. Mm. Yun na din yung na gusto ko nga lumaki ng ganun kalaki siya. Gusto mo ng investor? Magkano? Na Dito gusto ko ka? din, meron din Depende ako ako din iba eh. pang investment bukod sa business ko. Mm. Kasi gusto ko talaga yung mga anak ko in the Uy. future, meron silang makukuha. Malay mo naman, di ba? Hindi Ko, pa Oo. tayong apat, oh. Mali. Ay, Lalayo lima pa po ba kami. ako? Ay, Lima po tayo, kami. lima pala tayo si Derek. Wala si Derek. Ay, -5 ka ha. Sa attendance, no? Siguro gusto ko lang i-highlight dun sa sinabi ni Renz na yung stability at saka yung stability at saka yung Settlement. Fine. yung yung settled ka na, yung settlement na. Parang gusto ko ma-achieve yun natapos ko na yung lahat ng gusto kong ibalik, gusto kong i-give back sa family ko. Gusto ko settled, masasabi ko siguro sa sarili ko na settled na ako. Na okay na ako sa kung nasaan ako kapag nagawa ko na yung responsibility ko sa family ko. Na ibigay ko na sa kanila yung mga gusto kong ibigay. Tapos yun yung aim ko na after nun, para sa sarili ko naman. Okay, done. Ang tanong, kailan matatapos? Kailan matatapos yun? Bukas Tapos na ang buhay. Sana ganun lang yun, yung tipong, sana tapos na to agad bukas. Siguro yung hindi mo na po problemahin kung saan mo kukuhanin yung yung pambigay sa kanila. Ayun. Parang okay, tapos ka na dun sa iyo. Sarap siguro nung, Hindi. may sabihin. Matatapos na yung ganong era pag hindi siya pag deads na. Oo naman. Pero hindi ko sabihin yung Never ending. para sa sarili mo, parang nagawa mo na yung part mo, parang gano'n. Pero ang sarap, Continuous ang sarap sa feeling nung tipong, kuya, pahingi ako sige, kaskas mo yan, bahala ka. Kaskas. Walang cash. Pag Cash na yan. hindi na uso ang kaskas no, nung time na yun, tap-tap mo na lang. Ayaw nga pala. May cards din ako di tap-tap. Naisip ko yung kaskas. Ha? Kaskas kasi yun. Kaskas. Sa credit card, di ba yung... Kaskas. Ngayon, di tap na. Hindi na kasi siya yung gano'n, yung... Ganun Basta, na. Sampal mo na lang yung yung Ganun na lang. card mo sa Hindi na siya pagmumukha ganun. nung machine. Pak, pak, pak. Ayun, so, with all those na refresh tayo, yung
pangarap natin ng bata tayo, kung anong nangyari sa atin, nasa tayo ngayon, ano pang hopes natin. Sa tingin nyo, bakit nag-iiba yung mga choices natin sa buhay? Lalim mo. Ay, ako. Siguro sa akin, sa part ko, nag-iibang choices ko sa buhay. Depende sa sitwasyon. Yon. Nung kinder ako, siguro dahil sa mga napapanood ko, mga naririnig ko, mga relatives ko, ganyan. Then pagdating ng high school, yun, sabi ko kanina, based doon sa NKAI, naniwala naman ako. Kung lili. Tapos, dun sa yung mga courses ko na 5, based naman yun sa experiences, 'di ba? Last episode na alam niyo na nagbubulak-bulak ako ganyan. Yun ang naging dahilan kung bakit ako nagpapaiba-iba ng course. Then after ng 4 na courses, nagtrabaho ako, then dun ako nakaisip ng kailangan kong ganito para kailangan kong mag-produce ng maraming pera para in case na mangailangan ako ay may mahuhugot ako. Or in case na may makailangan sila, ayoko nung sa feeling na, sorry sa mga tao, ito yung akin lang, ayoko nung magpo-post sa Facebook na nangangailangan po ako ng tulong, ganyan, please send sa GCash, ganito. Ayoko nung ganun. Hindi dahil sa, ano ba term na nung parang hindi naman ako nanliliit, or hindi, ayoko manghingi. Yon. Hanggat maaari, gusto ko galing sa akin, yung itutulong ko dun sa sarili ko, o kaya sa pamilya ko. And ayaw kong darating yung time na, halimbawa ako yung may sakit, ay ako yung may nararamdaman, na ipopost ako ng pamilya ko. Na ipopost nyo ako, para lang matulungan nyo ako. Gusto ko yung, halimbawa, alinman sa atin, may yabot ako. Sige, wala ka na. Yun. Then, kasi basta ikwento ko sa inyo yung mga experience ko on the long run. Yan. Then, nung nag-graduate ako ng business ad, sabi ko, ito na yon, so makapag-operate na ako ng business. So, ang una kong ginawa is yung mga nakukuha ko sa scholarship, yun ang pinang-business ko. Yung sinahod ko, yung mga commission ko, yun ang pinang-business ko. So, yun. Then may nangyari pa ulit sa akin experience, biruin mo, 'di ba? Tanong mo hanggang college lang. May nangyari pa ulit sa akin, kaya gusto ko mag-lawyer. Tapos may nangyari ulit sa akin, kaya gusto ko mag-MBA. So, yun, bale sa akin, nagbabago ang choices, depende sa sitwasyon. Yung mga naranasan ko yun. Case to case basis. Tapos ako, napansin ko lang kay Pads, parang maaga din siya nag-mature, no? Kaya yung kanyang choices nung college siya, kaya siya nagpaiba-iba ng choices nung college siya. Apektado yun dahil parang feeling mo maaga kang namulat ba? Actually, namulat ako nung bago mag-business ad. Eto, bulak-bulak ko nito. So ibig sabihin yung choices mo doon, mga ano lang, yung mga impulsive choices. Oo, yung tipong, ito gusto ng nanay ko. Ito, no choice na. Yun. Okay. May choice pa pala. Meron pa pala iba. Nung nahinto ako dun sa 4 na yon, yung nag-work ako ng mga ilang years, doon ko naisip kung bakit ako nag-business ad. Yun. Ako feeling ko naman kaya nagbabago ang choices ng tao kasi yung depende sa knowledge at awareness mo nung time na yun. Kasi tulad nung bata ako, ang knowledge ko lang pagka-doktor ka, tutulong ka sa mahirap. Kung bakit mo gustong maging doktor para makatulong sa mahirap. Oo, tapos paglaki ko naman, dahil gusto ko mag-drawing, gusto kong mag-design ng bahay, gusto ko naman architecture kasi ang knowledge ko, yun lang ang gagawin ko. Hindi ko alam yung... talaga maging drawer. Kaso na-prank siya. Akala niya sobrang galing niya mag-drawing. Pagdating niya doon sa school, ano to? Intermediate lang pala yung talent. Tapos yun naman, nung nang nagte-take na ako ng architecture, na-realize ko na ganun pala nga. So, inisip ko, what if mag-psych nga ako? Na siguro, parang iniisip ko lang, itatry ko lang, ganyan. Ay, hindi pala. Nag-stop nga pala talaga ako kasi nga hindi ko kaya. Parang nung nag-stop ako, saka nung kailangan ko na ulit mag-aral, psych na yung kinuha ko kasi yun yung second choice ko. Although, parang feeling ko kasi, yung mababantingin ko nun sa mga psych. Maghugas Sa na. mga graduate ng psych kasi... Nung nasa architecture ka? Or
Even before. Kahit nung ano pa. Sa bagay, may- Maghugas kamay na po ako ngayon ko na to, kunin yung time na to. Hindi po ako yung dahilan kung bakit nag-tendency. Hindi talaga. Hindi po talaga. Wala po ako ang alam doon. Hindi pa nila alam yun. So yun, nung saan ako? Mababanting mo sa Mababantingin mo. Mababanting ko sa site kasi akala ko noon, kasi parang pagka nag-search ako yung mga ganyan, yung mga nagtitig ng psychology. Sa search ka, pinakamalaking sahod na course. Hindi ako nagganyan. Ang sinasabi nila, common sense lang daw ang psychology. Napakahirap mo. Parang ganun pala pag psychology. So, tinake ko siya, dun ko na-realize na hindi pala. May math Sobrang lalim pala niya. May physics pa. Grabe, as in sobrang lalim niya. Yung pang... Sorry dahil na minalate ko yung tingin ko dati sa psych, pero hindi pala talaga. As in sobrang lalim niya, hindi mo siya matatawag na common sense. So yun, para sa akin, kaya nag-change ang... Anong tanong? Choices. Yung choices ay dahil sa knowledge at awareness base sa iyong during that time. May singit ko lang. Siguro may mga courses talaga na mababa ang tingin. Pero akala natin siguro mababa yun kasi hindi natin alam. Hindi natin Kahit Wala- kami sa com. Oo. Lagi kasing sinasabi, bakit ka nag-com? Kasi hindi kami pasasabihin. Eh, Hmm. Meron din, like, hindi sa yung sa edu, ganyan. Pagdating naman, halimbawa, teacher yung nasa edu ka, values major, kasi ganito lang yan. May discrimination. Oo, may pero wala kasi tayo dun sa lugar yan na naman lugar, tapos mamaya sasabihin ko, gets mo. Kahit sa IT. Oo. Pagka IT ka, parang nandito ka. Mm. Ganun. Tapos nung nagka-subject kami ng programming, ganyan. Kailangan ko lang Ay, magpa-program nito. Hindi namin magpa-program. Diyos ko, buzzer beater ako. Nakalabas ako ng room. Ang hirap pala doon ko na-realize na wala talagang course na madali. Ang dali kaya. Hindi ako naman. Nag-CS mo pala ako. Ako sa akin, kaya nagbabago-bago yung choices ko. Pag hindi ako nasa-satisfy. Kasi kumaga, yun lang naman yun eh. Kung di mo naman babaguhin yung gusto mo, kung satisfied ka dun eh. Ay, may natatandaan ako. Ayon kay William Maslow. Basta yung Maslow, Maslow yung ang yan basta yun Hierarchy of Na- needs. ay walang satisfaction ng tao kundi endless ang satisfaction ng tao. Yun nga. Once na may ma-reach yung goal, Kaya kumbaga, magbabago yung choice mo. Kahit kung nasang sitwasyon ka na, kunyari, sa mahirap ka, gusto ko lang magtrabaho. Nakapagtrabaho ka na, nakagkaroon ka ng pera, invest ko kaya ito ng business. So mag-resign ka, bang choice na naman yun. Business ako. Personal parang satisfaction. na ako dito. satisfaction. Goods na ako dito, nakakasawa. Hanap naman ako na bang venture. Ako Yun lang. nalala ko yung Kaya pabago-bago yung choices. natanda mo Kaya nung masasabi ko, tanda mo yung major natin nung college na pinamipili. May ganun. Pinili ko kasi operations management major. Kasi may nakita ako sa Facebook na may nag-iiyakan sa accounting. Sabi ko, nag-iiyakan sa accounting. Sabi ko, okay, sige, accounting tayo. Kung gusto ko i-challenge sarili ko. Nung yung pumunta ako goal ko dyan sa accounting nung akala, sabi ko, ba't nila iniiyakan yun? Simpleng-simple naman nung pagka ganun. Nakakabalanse naman ako. Pero pinagpupuyatan, maluka-luka na, joke lang. Ikaw na lang natin, ano nga yung pinakasagot mo kanina dun sa bakit nagbabago yung choices? Based doon sa experiences. Experiences. Ang sayo naman, Satisfaction. Tapos ang sayo, Knowledge Skills. and awareness. ayun, oo. Tapos ang pwede kong idagdag doon, influence. Oo. Kunwari, meron kang Ang peers. smart natin doon. Parang pag nagre-recall, parang smart yun. Meron tayong peers, kunyari yung barkada natin, iba yung choice. Iba din yung gusto natin. Ay, sige, sama na lang ako sa'yo kasi nandun yung friends. O kaya family. Kunyari, yung pangarap natin maging doktor ng bata. Kunwari, family of doctors. Ay, talagang nung bata ka, gusto mo din talaga maging doktor. And so, malaking factor din yung influence. environment. Oo, yung Lalo't environment. undecided ka, no? So, possible Mga case with ganun. influence din. Hindi, nagkataon lang na same kami ng interest. Noong time na yun. Okay. Ayun. So, malaking factor nga yung influence, tapos
yung sinasabi ng iba dun sa mga nagiging choices mo. Oh, So, sa tingin nyo, do we adjust or do we adapt? Ina-adjust ba natin yung kung anong meron tayo para makuha yung goals natin o nag-a-adapt lang tayo sa kung anong meron tayo ngayon? At nagsisettle tayo sa ibang paths? sa ngayon. Sa ngayon, ako, Ngayon na sa marami na palagay tayong ko, hindi naman madaming pero may mga experiences na tayo. Ano yung usual niyong ginagawa? nandun ako sa gitna nun. Parang, siguro isa pang term na pwede natin sabihin bukod sa adjust or adapt ay yung fight or flight. Oo. Ano, ikaw? Doon na lang ako sa ano. Meron yung flight. Ano, di ba? Adjust, adapt na Hindi, lang. joke lang. Doon na Hindi, sa adjust, adapt, nandun ako sa gitna. Kasi, kumbaga, hindi naman pwedeng, hindi ka mag-a-adjust sa mga bagay-bagay. Kumbaga, isi-simplify ko na based on my understanding. Kailangan mo mag-adjust pag may sudden changes. Tapos, kailangan mo rin siyang i-adapt. Di ba? Kasi kung hindi mo gagawin yun, hindi ka mag-a-adjust at hindi ka mag-a-adapt, walang mangyayari sa'yo. Mag-stuck ka lang sa ano na, hindi, Ang sipot ito lang yung thinking, ito lang yung thinking. Kasi Hindi, ganun siya. ganun lang yung thinking ko eh. Hanggang dito lang ako eh. Ito kung mag-a-adjust yung bahala kayo dyan. Diba? Doon na tayo sa basic na ano, mag-adjust ka, mag-adapt ka din. Diba? Ako, sinasabi ko sa dati nung college ako, kasi kumbaga, naging head ako sa college namin. Sinasabi ko sa mga estudyante, lalo na sa lower year, na hindi ko sa nilalahat ng Gen Zs, kasi halos lahat nga ng lower ko ay Gen Zs na takot silang tumanggap ng challenges, takot makaka-experience ng hirap sa subject. Diyan ngayon, sinasabi ko sa kanila na adjust and adapt. I-adapt mo, kasi nasa college ka na. Mag-adjust ka, kasi nasa college ka na. Yun. Kumbaga, hindi naman totally si teacher yung susunod sa iyo. Hindi sa totally pahirapan ka. Yun ay gusto matuto ka. So, mag-adapt ka kasi yun ang college. Then kung hindi ka mag-adjust ka kasi college ka na. Ginagano sila. Pero ako, sa sitwasyon ko ngayon, adjust. Lahat na nangyayari sa akin pa ako nag-adjust. Kasi dun sa experiences ko, yun, ako yung nag-adjust. Kasi wala akong mahugot. Adjust tayo. Kumbaga, ito yung ginawa ko. Hindi ko in-adapt na, so, ito yung example, wala akong makain. I mean, sabi natin, ito lang yung nasa lamesa namin, araw-araw. Sabi natin, puro tuyo yun. Kahit masarap ang tuyo, in-adapt ko na, okay, tanggap ko yung puro tuyo. Yan. Eh ngayon, ayoko ng ganun. Nag-adjust ako kasi, dahil nga ito yung nasa kainan namin, kailangan ko mag-adjust. Naglagay ako ng bulang lang. Then, So, ano, joke lang. and then, yun, ako yung naghanap. Out of the box. Kasi, hindi ko kasi parang yung sa akin, yung adapt, inside the box lang. Sa akin na explanation ko, kaya ako nag-adjust. Tumawid ako doon sa bakod. Kaya yung ginagawa mo ng high school. Grabe siya, walang bukuhan. Sorry. Parang yung yung sinabi ni Pads na nasa box ka, feeling ko nag-a-adjust ka kapag nandun ka pa lang sa labas. Pag nakapasok ka na, doon ka na mag-a-adapt. Ibang box na ipapasukin mo? Oo, pagkalabas mo, nag-adjust ka. Pag naka-adapt ka na, gusto mo pa ulit mag-adjust, papalawakin mo na siya. Ayun, galing. Wala kasi ako may Drawer sagot sa talaga. Drawer talaga siya. Gusto niya yung mga box-box. Tapos mali pa yung box ko. Pag ganun. Rectangle. Ay, sorry. Ako iniisip ko kanina talaga, adapt lang. Kumbaga, Wow! Ay, speaking of Shopee, lintok na yan nung nakaraan. Shopee. Ano lang, konting segue lang. Ang gulat ko talaga. Kay Vice ganda. Talon ako eh. Bakit? Hindi, Shop baka the shop pag ganun ako, akala ko yung sino. Hindi, back to the topic, sir. Okay. back to the commercial. Back to the box. Okay. Yun nga, kanina iniisip ko, parang ako adjust lang. Na kung anong meron ngayon, edi yun, okay. Pero habang pinapaliwanag niyo yung mga parts niyo, na-realize ko na nag-a-adapt din nga pala. Nag-a-adapt din talaga. Na hindi pwedeng ito lang. Kasi may goals ako, may Tama. ambition ako. Dahil nga may goals ka, dahil nga meron kang mga gustong marating sa buhay mo, hindi ka magsesettle sa kung anong meron ka lang ngayon. Dun lalabas pa rin talaga yung choices. Dun, nasa iyo pa rin yung choice, nasa iyo pa rin yung option kung magsastay ka lang ba dyan, o
O kung lalabas ka nga ng box mo, sinasabi ni Sweet kanina na Tulad gusto mo nga pang ng- palawakin. Tulad na sabi, ang tao naman ay hindi nasasatisfied. Pwede Kasi mag-iba habang din. nabubuhay ka. Nung sinabi ni Sweet yun, iba na rin ako. Sige, explain. Nagbago na. Hindi, nung box niya, Bilog pinapok na niya siya. na lang sa gilid. Pinalawag Hindi. ang tawag niya. Naging Kumbaga, yung explanation ni Sweet yung nangyari sa akin. Lumabas ako, then labas-pasok. Habang nalabas ako, pagbalik ko, pinapalaki ko, tapos labas, pasok, papalakihin. Parang nagve-venture ka din sa iba Mm. para... Labas-pasok ako doon sa box. Kayo Basta ako, guys, gitna ako din. Gitna ako din. do you adapt or do you adjust? Yeah. Share niyo naman sa amin yung thoughts. Adapt. Iba sa first. Gitna, gitna. Ayos. Box. So with all the experiences, sa lahat ng pinag-uusapan natin, ano naman yung mga possible na advice na maibigay nyo when it comes to choices? When it comes to choosing? Ano? Hindi lang to sa sa younger generation natin, pati din sa mga ka-age natin. Kasi meron tayong tinatawag na midlife crisis. So tayo siguro sa era natin ngayon, nasa quarter life crisis tayo. Sa hindi natin malaman kung tama pa ba yung tinatahak natin kasi malayo na to dun sa childhood dreams natin. Ito pa ba yung gusto ko kasi hindi naman ito yung hinihingi sa akin. So anong may bibigyan nating advice sa sarili natin at dun sa mga ka-age natin or mga ka-era natin na ito rin yung pinoproblema. Okay, ano? Choose wisely. Joke lang. Just Hindi. wisely. Pag-isipan lang. Pag-isipan mo ng maraming beses bago ako pumili. Kasi, mahirap yung, ako impulsive ako eh. Decisive ka. Ano yun? Wala desisyon. Yun. Pala decision ako eh. Pero nalulusutan ko na. Sorry. Gagawa niya ng paraan. Hindi. Ako eh, pala decision ako sa buhay eh. So, kasi pag may once na ginusto ako, gugustuhin ko talaga. Hindi ako titigil hanggat di ko nakukuha. Parang ganun ako. Pero kung sa inyo, bahala kayo. Pero huwag naman sanang ganun. Kasi mahirap din. Lalo na pag napunta kayo dun sa part na parang no way out na. Yung marirealize nyo na lang pag nasa bandabad ng gitna ka na kayo na mali pala yung choice ko. Ako payo ko. Ako mapapayo ko. Kapag magdidesisyon ka, okay, if you're making your choices naman, ano ba ito? Regardless sa choices, mapapayo ko na huwag kang pipili or huwag kang magdidesisyon na kasama ang emotion. Huwag kang pipili Mahirap yun. na masaya ka, malungkot ka, at lasing ka. Ano yung gut feeling lang gano'n? Oo, kasi yun yung kasi sa sobrang saya mo, hindi mo na naiisip yung magiging resulta. Na nagka-cloud 9 ka na, na-cloud up ka na ng ano. Sa sobrang lungkot mo, hindi mo na alam ang gagawin mo, nagagawa mo to ng hindi mo iniisip. So, tapos kapag lasing ka, wala ka naman sa mo. Kaya Yun. nga, impulsive choices pa din. Oo. Huwag kang gagamit ng emotion kapag gagawa ka ng desisyon. And then, Mahirap. then, payo ko sa sarili ko. Yun kasi yung pinapractice ko. Kaya medyo, minsan pag may kausap akong tao, kinig, poker face, ganun. Kasi ayoko lalo na pag may bagong labas na sapatos. Saan yung nalagay ngayon? Tapos bibili na. Kasi yung emotion nandun. Ako hindi. Kumbaga, ang ginagawa ko, okay, ganyan. Kumbaga, doon ako sa part na yun, proud sa sarili ko kasi hindi ako not at all, na napagsabayin doon sa mga uso. Kasi nakokontrol ko yung sarili ko. Kasi kapag sumabay sa uso at yung saya ko yung pinapagana ko, wala na akong pang-invest. Payo ko sa sarili ko na hinay-hinay, tama yung ginagawa mo, relax, huwag kang magmadali, huwag kang mainip, yun lang. Nakakatawa na alam natin yung attitude ni Pads towards ganitong usapin. Tapos ganun pala yung payo niya sa sarili niya na wag kang magmadali. Kahit siya yung super hustle sa akin. Hustler talaga siya sa work. Hindi nagigil. Ikaw, Yeah. Sweet. Regarding dun sa sinabi ni Pats, parang madali siyang gawin
magagawa mo siya kapag ka hindi ka nag-decide agad-agad. Mm. Parang pwede kang Time. mamili muna kapag masaya ka, mamili ka kapag ka malungkot ka, Mm-mm. pag galit ka, kapag ka Lasing lasing ka. Then kapag ka, kasi kapag ka dumating ka, napagdaanan mo na yon, mag-ano siya eh, yung mga Brain decision blast. mo, Mm. parang nag-brainstorm sa sarili Oo, ng oo, mag-isa. tama. Ayan, tapos magkaka-conclusion ka na, ito pala dapat. Mm. So, parang ang ibig niya sabihin ay huwag ka muna magde-decide agad-agad. Mm. Kumbaga, Tapos, alam ba, may binili dyan, kailangan ko ba to? wag muna. Oo. Tsaka baka kasi iba yung maging desisyon mo kapag iba yung emosyon mo. Tama. Tapos, ang akin namang payo ay choose what's best at the moment. Pero kung hindi ka naman makadecide, pwede ka namang Choose later. add to cart muna. Wala kang pila eh. Ano mo na? Kahit na, drawer pa. Magkano ka muna? Kung ano yung tingin mo na, kung ano muna yung pinakamaganda ng time na yon. Pero agad-agad ka naman magde-decide tulad nga nung sinabi niya. Kung hindi ka naman makapag-decide sa sarili mo, talaga nagugulahan ka, pwede ka naman mag-seek ng guidance or sa mga alam mong mas may alam sa part na yon, ganyan. Pwede mo namang hindi sarilinin. Ay, Yan. Sarili. Sarili. So, since patapos ng coffee break, ito na yung final verdict ko. Final conclusion ko para sa ating Sige lahat. po, attorney. At Ay, saka, ano ba? Judge pala. Verdict. Sorry. at saka yung mga na-note ko na na-realize ko dito sa episode na to, ang una, be ready to make sacrifices. Kasi iba't iba nga possible na mangyari. So, dapat handa ka na Maybe let go. mag-let go or mag-move on or kung ano man or i-accept kung anong meron dyan. So, be ready to make sacrifices and be open to changes. Ayan, mahalaga. Sabi nga sa Google, Google ako kanina, meron daw 3 C's ang life. Ang life daw ay merong choices, chances, and changes. So, to sum up this episode of Coffee Break, ang maia-advise ko sa sarili ko, when a door closes, another one opens. Yun lang for tonight. So, paano see you next coffee break? Okay. See you!